Nako, heto na po mga karibin natin, malaking gulo to. Nako, breaking news, nagpakita na si Saldico. Nako, pinalamon ng kahiyan si BBM, Boyeng Junvic at Auntie Claire Iyak. Nako, yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play ang video ng mga kabayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media at unahin na po natin to. Nako po, Eto po si Representative Isidro Ungab, no? Parang ang sinasabi niya dito ay parang gustong i-brainwash, no? Gustong i-mind condition, no? Ng kamera, ang taong bayan. Ito po kasi ang sabi niya mga kabayan, don't be fooled. Sabi niya dito, don't be fooled by the AMLAC report. Numbers game. The House Committee on Justice wants the public to hear one thing. Ano daw yung mga things na gusto nilang marinig natin? Number 1, AMLAC. Number 2, suspicious. Billions, Sara Duterte. Yan po ang mga gustong iparinig sa atin, no? For us to be mind conditioned, mga kababayan. Gusto po nilang itatak sa utak ng bawat isang Pilipino na itong mga katagang ito, dahil ito po ay pinagsama-sama mo, isa lang po mga kababayan ang magiging resulta nito, no? Mawawalan po ng tiwala ang taong bayan kay Vice President Sara Duterte. Pero teka lang. Okay? Akala nyo ba pag ginawa nyo yan ay maniniwala agad-agad ang taong bayan? No? Pag sinabi nyo AMLAC, okay? Suspicious yung mga account. Yung billions, Sara Duterte, pinag-isa-isa mo yan. Akala nyo ba maniniwala ang taong bayan sa inyo? Hindi po. Kasi ang taong bayan, habang noon pa man, no? Kay former President Duterte pa man, habang, okay, sinisiraan nyo ang Duterte, habang, okay, dinudurog nyo yung kanilang credibility at habang, okay, pinuputikan nyo, dinudumihan ninyo yung kanilang mga pagkatao, mas lalo po silang minamahal ng taong bayan kasi alam naman po ng taong bayan, di ba, kung ano po ang karakas, kung ano ang quality, ng mga Duterte. At yan pong mga sinasabi nila ay wala mga kababayan sa description, okay, ng Duterte. Okay? Ito po mga karibin natin ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sabi po, napakahaba naman po ng komentong ito. Sabi po ni Jade, pero basahin pa rin natin saglit lang naman to. Jade Job Damatak, napakahirap gawin na i-tamper ang report ng AMLAC dahil ang data ay galing sa bank record and financial transaction at magiging too obvious kung gagawin nila yan. May automated reporting system and audit logs na nagtatrack kung may modified data at kung sino ang nag-a-access or nag-access. Ang system ay nakadesenyo ng mag-iwan ng trace kung may alteration. Hindi yan gagawin ng AMLAC dahil kapag ginawa nila yan, sigurado na mabibisto sila. Dahil lahat ng i-report nila can be verified back to the original bank records. And ang records ay nakalink sa napakaraming tao na high-level access, may digital footprint. Discrepancies would show up when compared with bank data. Nako, etong sinasabi dito ni Jade, no, ni Jade mga kababayan, parang sinasabi niyang, totoo lahat ng sinasabi ng AMLAC mga kababayan, no? Kasi mayroon silang mga digital footprint, no? Pero ito lang masasabi ko dito mga karibin natin. Kung si Trillanes nga mga kababayan, di ba? Kung si Trillanes nga nakapag-deposito sa bangkong hindi nag-i-exist sa mga panahong yun mga kababayan kasi hindi pa naman open yung mall, di ba? Kung si Trillanes nga nagawa yun AMLAC pa kaya hindi magawa? Diba?
As simple as that. Yeah. Ito pa mga karibin natin, no? Sabi po dito ni Z, true, klaro kaayo, dahil sa impeachment walang maipakitang mabuting trabaho ang mga yan, lalo lang mamahali ng tao ang mga Duterte, correct. Sa dami ng nagawa para sa bayan, ha. Sana nagpakitang gilas na muna kayo ng mga magagandang project para makita namin para sa mga taong ginagawa ninyo, correct. Puna kayo ng puna, matatapos rin na lang ang term ng Marcos o Lats po dahil magandang bridge wala. Correct mga kaubayan, no? Bakit? Kasi wala naman silang ginawa kung di Duterte po ang operatin nila. Inoperate nila within the whole term nila. Hanggang ngayon, mga kaubayan, ino-operate pa rin nila ang Duterte. Dahil nga po dyan mga kaubayan, no? Ito nga, ito yung kaya nagdududa tayo dito sa AMLAC. Kasi ito, kaka-appoint lang ng AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, umarap agad sa impeachment. Aba, kita nyo na yan? That's what we are trying to point out, na may something talaga dito. Kaka-appoint lang, isang linggo pa lang ka-appoint nitong hinayupak na ito. No? Aba, mga kaubayan, tumistigo agad sa harap ng impeachment. Hearing dyan sa hindi yan hearing pero hearing para sa bawal nga yung mag-hearing sila, pero sige, mag-hearing kayo. So ano po ang iniisip ninyo mga kaubayan patungkol po sa taong ito? Biruin nyo 1 week pa lang siya. Okay? Na bakit before mag-hearing itong House of Representatives, bakit nila pinalitan yung AMLAC? Yan na lang po yung tanong natin, no? Bakit nila pinalitan yung AMLAC director, executive director, sa panahong kinakailangan siya ang sumagot, mga kababayan, dito po sa mga itong ginagawa nila ngayong hearing, di ba? Baka mas magaling ito ng script, di ba? Baka magaling sa buhay ng script itong si Buenaventura, mga kababayan. Ay nako. Anyway, gusto ko lang i-justify yung sinasabi dito na AMLAC, di ba? AMLAC. So, yan nga, AMLAC mga kababayan, isang linggo pa lang, eto na, di ba? Sabak agad mga kababayan. So, sa lahat ng nangyayaring ito, di ba? Sa lahat ng nangyayaring ito mga karibin natin, eto ang magandang balita. Maganda at masamang balita para sa atin. Okay? Maganda kasi nakikilala na tayo sa buong mundo. Okay? Sa buong Asia. Nakikilala na po tayo. Masama kasi negatibo po ang pagkakakilala sa atin. Ito po mga kaubayan, panoorin po natin. Saglit lang naman to. Okay? Pasok sa listahan ng mga pinakatiwaling bansa sa Southeast Asia. Ayon sa pinakahuling ulat, 3 na ang bansa sa mga may pinakamababang marka pagdating sa transparency at good governance sa rehiyon. Ang grupong Task Force Kasanag hindi na napigilang magpahayag ng matinding pagkadismaya sa talamak na korupsyon. Mula sa flood control projects hanggang sa issue ng maletang pera. Narito ang balita ni Paul Montibon. Ayon sa anti-corruption group na Task Force Kasanag, sa panguna ng kanilang founder na si Dr. Chan Chong, patunay ang ulat na ito na malalim na ang problema ng korupsyon na sumasakal sa ekonomiya ng Pilipinas at sa tiwala ng publiko. Sa pinakahuling Corruption Perceptions Index ng Transparency International, nakapagtala ang Pilipinas ng humigit kumulang 33 sa 100 na marka. Dahilan upang mapabilang ito sa mga bansang may mababang performance sa ASEAN pagdating sa transparency at good governance. Dahil dito, inilagay ang bansa sa 2nd pwesto sa hanay ng mga sinasabing pinakatiwaling bansa sa rehiyon. So ayan mga kaubayan, pinakatiwaling bansa sa rehiyon ng Asia. Southeast Asia ba? Kahit ano pa man yan, pangatlo na po ang Pilipinas. Ito, Pilipinas pasok sa most corrupt Southeast Asia, no? Task Force Kasanag dismayado kasi nga po, no? Pangatlo na tayo sa pinaka-corrupt sa Southeast Asia, mga kababayan. Pero ang inaatupag po ng ating mga
honorables, okay? Wala. Impeach BP Sara, impeach BP Sara. Hanggang kailan yan matatapos, hindi po natin alam. No? Pero ang masama po dito, kasi habang lumalala ang sitwasyon ng ating bansa because of corruption, sa bagay sila rin naman ang nangungurap eh. Kaya siguro okay lang yan sa kanila mga kababayan kasi sila rin naman ang nakikinabang ng mga mali-malita. Pero what I'm trying to point out dito, habang busy po sila sa pag-impeach kay BP Sara, tumataas naman po yung ating ranking sa buong East Asia, Southeast Asia mga kababayan, ng mga pinakakurap. Yun ang hindi katanggap-tanggap. No? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At ito, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Pakinggan na natin ito. Si Spokes, Harry. Mar at MJ at magandang gabi Pilipinas. Opo, after nung magbanggit po ni President Bongbong Marcos Jr. na nahuli na raw itong si dating Congressman Zaldico, meron din po kayong post. Pakipaliwanag po, ano po talaga? Nasaan po kaya si dating Congressman Zaldico? Siya ba'y nasa kamay ng batas, kamay ng otoridad sa kasalukuyan dyan sa Czech Republic? Sige na nga po dahil ito namang SMNI ay aking istasyon din. Yon. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. Oy, Sa kauna-unang pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi Naku siya po. nakakulong, hindi siya nakakulong. Kaya Naku. nga, buong buo ko sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. ano daw? Si Zaldico daw mismo ang nagsabi na hindi siya nakakulong. Nako, napaka-importanting impormasyon ito. Pasabog ito Matinding pasabog ito. Spokes Hindi kasi siya naman talaga makakapag-confirm. Wala nang iba. Kundi si Zaldico mismo makakapagsabi, ako ba nakulong o hindi? Wala nang iba makakapagsabi niya kung hindi siya. Tama mali? O na, sinasabi na ni Spokes. Siya mismo ang nagsabi. Si Zaldico, hindi daw siya nahuli o nakakulong. Sino ang paniniwalaan natin? Si Marcos? Na hindi naman siya yung ikinulong? Hindi naman siya yung hinuli? O yung mismong taong pinaparatangan na nahuli o nakulong? Ay, kayo nang bahalang umusga. Kung sinong sinungaling sa kanila. Now, pero bago pa tayo makakuha ng kumpirmasyon kay Zaldico, tayo naman ay nagkaroon na rin ng karanasan dito sa Europa. No? Kung maalala nyo, yung panahon na ako ay sapilitan na pinapadala dito sa Vienna, Austria, at ako naman ay merong medical certificate galing sa dalawang doktor na I was unfit to fly, tinanong ako ng piloto ng aeroplano kung gusto ko ba lumipad. Sabi ko hindi, dahil sa sinabi ng doktor ko. Nung ako po ay pinababa sa aeroplano, pinaantay po ako hanggang dumating ang piskal. Dahil ang sistema dito sa Europa, bago ka ba-aresto, kinakailangan iharap ka muna sa piskal at ang piskal ang magdidesisyon kung kakasuhan ka. Kapag ikaw ang pinasuhan, doon ka pa lang aarestuhin. So, hindi ko talaga alam kung ano ang pangyayari kay Zaldico, pero nakakuha ng kumpirmasyon galing sa pulis na hindi inaresto, hindi in custody, kung hindi, he was subjected to law enforcement incident. So para po yung nangyari sa akin, na habang nag-aantay ng piskal, ang desisyon ko ako'y sasampahan ng kaso o hindi, nag-aantay lang kami. Pare-parehong nag-aantay sa pagdating ng piskal. So Pero sa nasunog? aking kaso, wala namang isang oras, dumating ang piskal at nakita naman niya na wala talagang kaso, pinawalan din ako. At sa tingin ko, ganyan din ang nangyari kay Zaldico. No? Yung akin nga mas matindi dahil ang sabi ng immigration authorities, di daw ako sumunod dun sa dapat na lumipat na ako sa Austria. Ang sabi ko, sumunod ako, sumakay ako ng aeroplano. Kaya lang, tinanong ako ng kapitan kung gusto ko lumipad at hindi. Sabi ko, hindi ko gusto dahil meron akong 2 medical certificate. At dahil doon, hindi ako kinasuhan because supportado yan certificate. So, ang aking basihan kung bakit ko sinasabing fake news, impormasyon na galing mismo kay Zaldico at yung aking personal na karanasan at yung aking sariling pagtatatawag sa pulis sa Prague, sa Brno, kung nasaan si Zaldico. At syempre, kasama ko rin dyan yung vlogger na si Maharlika na siya naman nagbigay sa akin ng mga possible places kung saan na nakadetina si Zaldico. At lumabas nga na merong pagtatanong na nangyari pero wala pong in custody, walang detention, Nako. walang arrest.
Naku po. Bakit hindi siya na aresto, hindi siya na-detain, hindi siya under custody? Well, hindi ko po alam. Sa aking personal na kalagayan, dahil ako po ay asylum seeker, hindi ako pa pwede ma-extradite pabalik ng Pilipinas nang hindi tapos ang proseso ko, no? Hindi ko lang po alam kung ano ang naging dahilan sa kaso ni Zaldico. Pero nanggaling na po sa Czech Police, wala pong in custody, walang in detention, walang arrest. Opo, ano kaya ito nalaman, yung information na yon na nasita siguro, yung tamang term, itong si dating Congressman Zaldico dito sa gobyerno natin sa Pilipinas, particularly kay President Bongbong Marcos? Well, may mga nakalap na impormasyon naman ng isang mainstream media, no, na di umano ay nagbabakasyon kasama kanyang pamilya, no. Hindi ko alam kung totoo yan. Pero kung nakakalap ng ganyang impormasyon ng isang mamamahayag, at siguro naman ang gobyerno na meron silang bilyong-bilyong intelligence funds ay makakakuha rin ng ganyang impormasyon. Ang nakapagtataka lang at ang tingin ko it was intentional kung bakit nagpakalat ng ganyang fake news ang presidente mismo pa. Naku, presidente si Auntie Claire mismo. naman, alam natin talaga nagkakalat yan ng fake news. Bakit hindi nalang binayaan kay Auntie Claire? Nung una, Oo nga, atat lang talaga si Bongbong Marcos dahil talagang si Zaldico lang ang nagsasabi na siya talaga ang mastermind, no? Yung mga po pwedeng magbigay ng koroborasyon, yung 18 Marines nagsalita na, yung Amina hindi nagsasalita, yung maglolong Bersamin hindi nagsasalita, ang Tambaluslos hindi pa nagsasalita, no? So ang buong akala ko, atat lang talaga siya mahawakan itong si Zaldi siguro para pabalik rin o di naman kaya para guturin. Pero ngayon, meron kasi mas malaking balita na hindi pala sinisiwalat sa atin, no? At ito yung pamimigay na naman ng ating presidente ng 4,000 acres, mahigit kumulang 1,400 hectares para gamitin ng mga Amerikano bilang isang special economic zone. Ang nakapagtataka, bakit 2 taon lamang? At saka bakit yung mga magtatrabaho ron mga Amerikano ang meron diplomatic immunity? Ngayon, alam naman natin merong gera nangyayari, no? So ang binigay na dahilan kung bakit magtatayo sila ng special economic zone para daw mabawasan ang dependence ng Amerika sa mga semiconductor natin nasa Taiwan yan, no? Yan yung mga gumagawa ng mga microchips para sa kanilang mga missiles at iba pang mga armas na panggera, no? So sa tingin ko, this is still a war-related effort. Yung sinisecure na nila yung mga ammunition at yung mga microchips na kinakailangan nila para sa kanilang mga bomba, at ngayon nag-decision sila na gagawin nila sa Pilipinas yan. Sa akin, yan po ay napakalaking paglabag sa ating saligang batas. So yan mga kaibigan natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.